Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Alas 8 na naman po ng gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Dito po sa UN Television, ito ang ating nakaugalian. Tuwing sumasapit ang ganitong oras, tayo ay nagbibigay ng panahon para magbasa ng mga talata ng banal na kasulatan. Isang napakahalagang bagay sa ating buhay na magkaroon tayo ng inputs na galing po sa mga salita ng Diyos. Dahil sa napakarami ng nababasa ngayon, nandyan po ang iba't ibang mga babasahin, iba't ibang mga libro na ginawa ng kung sino-sinong mga author. At ganoon din naman maging yung mga babasahing hindi nakapagbibigay ng magandang isipin sa atin. Meron diyang mga babasahin na maaaring magdala sa atin para mag-isip ng hindi maganda at magkaroon ng kung ano-anong mga kahalayan sa ating mga kaisipan. At mga babasahing mga malalaswa na kung minsan ay ipinag-aanyaya ng minsan ay nakakapagtaka. Mismong mga ministro pa ang nag-aanyayang magbasa ng mga babasahing malalaswa. Pero hindi po yan ang ating ginagawa sapagkat ang atin pong paanyaya sa inyo ay ang magbigay tayo ng pansin sa mga talata ng banal na kasulatan. Ang atin pong pagbabatayan ng ating paglilingkod sa Diyos ay yung mga nakasulat sa Biblia. Kaya mahalaga na hindi tayo basta magpadala at magpaloko sa mga nagsasabing sila ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. At the only way para po magawa natin yan ay sundan natin kung ano yung kanilang mga sinasabi. Sapagkat karamihan ng mga mangangaral ngayon, ang daladala po ay Biblia. Kaya nga sinasabi rin sa banal na kasulatan na huwag tayong magsipaniwala sa bawat espiritu kung hindi ating subukin kung sila ay sa Diyos. At yan po ay magagawa natin sa pamamagitan ng atin po namang pagbibigay ng panahon para subaybayan at tugay-gayan ang lahat ng mga nakasulat sa Biblia. Yan ang ating ginagawa. At sa gabing ito ay pagpapatuloy po natin ang ating pagbabasa ng mga talata ng banal na kasulatan. Narito po ang pagpapatuloy sa ating mga inumpisahang talatang binabasa. Galatia Kapitulo 3. O mga mangmang na taga-Galatia, sino ang mga nagsigayuma sa inyo na sa harapan ng inyong mga matay si Jesucristo na napako sa krus ay maliwanag na inihayag? Ito lamang ang ibig kong maalaman sa inyo. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig ng tungkol sa pananampalataya? Napakamangmang na baga kayo? Kayong nagpasimula sa Espiritu, ngayoy nagpapakasakdal kayo sa laman? Tiniis ba ninyong walang kabuluhan ang lubhang maraming mga bagay? Kung tunay na walang kabuluhan, siya na nagbibigay nga sa inyo ng Espiritu at gumagawa ng mga himala sa gitna ninyo, ginagawa baga sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan o sa pakikinig ng tungkol sa pananampalataya? Gaya nga ni Abraham na sumampalataya sa Diyos at ito'y ibinilang sa kanya na katuwiran. Talastasin nga ninyo na ang mga sa pananampalataya, ang mga yaon ay mga anak ni Abraham. At sapagkat ipinakita na ng kasulatan na aariing ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ipinangaral na ng una ang ebanghelyo kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Kaya't ang mga sa pananampalataya ay pinagpapala kay Abraham na may pananampalataya, sapagkat ang lahat na sa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Maliwanag nga na sino man
ay hindi inaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos, sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. At ang kautusan ay hindi sa pananampalataya, kundi ang gumaganap ng mga yaon ay mabubuhay sa mga yaon. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Upang sa mga Hintil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus, upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao. Bagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao, gayon may pagka pinagtibay, sino man ay hindi makapagpapawalang kabuluhan o makapagdaragdag man. Ngayon kay Abraham nga sinabi ang mga pangako, at sa kanyang binhi, hindi sinasabi ng Diyos, at sa mga binhi, na gaya baga sa marami, kundi gaya sa iisa lamang, at sa iyong binhi na si Kristo. Ito nga ang aking sinasabi, ang isang pakikipagtipang pinagtibay na ng una ng Diyos ay hindi mapawawalang kabuluhan ng kautusan na sumipot ng makaraan ng 430 taon, ano pat upang pawalang kabuluhan ang pangako. Sapagkat kung ang mana ay sa pamamagitan ng kautusan, ay hindi na sa pamamagitan ng pangako, datapwat ipinagkaloob ng Diyos kay Abraham sa pamamagitan ng pangako. Ano nga ang kabuluhan ng kautusan? Idinagdag dahil sa mga pagsalangsang hanggang sa pumarito ang binhi na siyang pinangakuan, at ito'y iniutos sa pamamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. Ngayon ang isang tagapamagitan ay hindi tagapamagitan ng iisa, datapwat ang Diyos ay iisa. Ang kautusan nga baga ay laban sa mga pangako ng Diyos, huwag nawang mangyari, sapagkat kung ibinigay sana ang isang kautusang may kapangyarihang magbigay buhay, tunay ngang ang katuwiran sana ay naging dahil sa kautusan. Datapwat, kinulong ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan, upang ang pangako sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo ay maibigay sa mga nagsisisampalataya. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan, na nakukulong tayo hanggang sa ang pananampalataya ay ipahahayag pagkatapos. Ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Datapwat ngayong dumating na ang pananampalataya, ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihi si Kristo. Walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Minsan pong naisulat din sa banal na kasulatan ang mga salita ng Haring si David. Ang sabi niya sa 119 at 11 ng mga awit, "Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo." Sa mga talata po na gabi-gabi ay binibigyan natin ng pansin. Napakahalaga na ang mga katwiran ay maingatan natin sa ating mga puso at kaisipan nang tayo po ay mayroong gabay sa ating mga paggawa. Kung sakaling sa mga talata po na binasa natin ngayong gabi ay meron kayong mga hindi lubos na naunawaan, huwag ko kayong mag-atubili. Tumawag lamang sa palatuntunang Itanong Mo kay Soriano at sa palatuntunang Ang Dating Daan. Sa pangunguna po ni Brother Eli Soriano, ang inyong mga katanungan at ang mga bagay na ibig ninyong magkaroon ng higit na kaliwanagan sa mga talata ng banal na kasulatan ay mabibigyang tugon. At yan po ay ginagawa
sa pangunguna ni Brother Eli Soriano. Kaya po, naanyayahan namin kayo sa anumang mga katanungang maaari pong maaaring itawag ninyo at maaaring gusto ninyong maliwanagan sa inyong mga buhay. At huwag ko kayong mawawala. Bukas, nag-aanyaya kami. Sana'y nandyan pa rin kayo. At sana ay pamalita po ninyo dito po sa UN Television tuwing alas 8 ng gabi. Mayroon po tayong ginagawang pagbabasa ng mga talata ng banal na kasulatan. Dahil lagi nating tatandaan, mapalad ang bumabasa.